Welcome back mga kaaldab. Ito po yung latest post ni Mengay sa Instagram na kung saan nga po talagang pinag-uusapan na naman mga kaaldab. Ito yung update natin. Wala pong pilitan mga kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending. Yan lang naman po yung update natin. At ito po yung pinag-uusapan. Main Mendoza at Tide Cutie. Di po ba? Bakit nga po ba? Ito yung simple sa mga mamis. Nako, galit na naman sa akin. Nako, ikaw talaga, Mr. Destiny. Pinost mo pa talaga yan, ha? Talagang pinapakita mo pa sa amin, ha? Hindi, alam nyo kung bakit ko to pinapakita. Para lang po, mga kaaldab, komento nyo, di po ba? Para lang masabi na kung saan nga po, dito nga po nakatira sa Mandaluyong City. Dito po ba? Main Mendoza, Tide Cutie, Mandaluyong City. Common sense na lang po sa mga hindi nakakagets ng pinupunto ko. Bagamat siguro mga kaaldab maraming. Nako, ibig sabihin niya Mr. Destiny, si Main Mendoza at Tide Cutie, nakatira po sa Mandaluyong City. Hindi po siya nakatira sa District 1 ng Quezon City. Alam nyo naman po, Mandaluyong, malapit ang Pasig dyan, di po ba? Na kung saan may bahay dyan sila Main Mendoza at Alden Richards. Issue na naman yan, ha, Mr. Destiny. I-remind ko lang po sa inyo, sa mga hindi po nakakaalam. Ito po yung bahay daw nila Alden at ni Mengay na kung saan nagkaroon nito ng kumbaga binili ito ng dalawa dahil si Mengay ang layo pa ng Bulacan Kaya kung mag-uuwian, di po ba? Kaya nga po bumili sila ng isang condo unit sa Pasig City. Sinasabi ko lang to sa mga mas nakakaalam, sa mas nakakaintindi, comment nyo po. Tapos ang bali-balita noon, alam nyo mga kaaldab, na simula nga po na natapos ang Sarsuela, dahil madalas nga po makita yung sasakyan ni Alden at ni Main, nagkaroon na ng mga agam-agam dahil marami na nga puro paparazzi ang nag-aabang doon para makakuha ng update. Parang, kumbaga sinabi ni Mengay at pinag-usapan na po nila Mengay at ni Alden na ibenta na lang daw yon dahil mas marami na nakakaalam, mas hindi na daw safe zone yung lugar na yon. Well, base po ito sa mga panahong kumbaga malakas pa ang Aldab, sa mga panahong kumbaga buong-buo pa yung fandom. Di po ba? Na hindi pa masyado kalat yung Sarsuela. Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Alam ko ito, alam na alam ito ng mga mamis, mga titas, mga senyor. Real talk to. Pero bago tayo magtuloy at bago natin ibigay itong napakagandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. At yun nga po yung sinasabi ko at pinapaliwanag ko. Dumidepende na lang po ito sa mga magiging senaryo. Pero dito, wala po tayong pilitan Hindi po ako namimilit. Alam ko, maraming magre-react sa akin na ganito ganyan. Totoo naman po Sa Mandaluyong lang po ang Sarsuela dito sa E80. Pero ito, simpleng update lang. Sa mga laging nakatutok sa E80, tinatawag po ba lagi si Mengay na Mrs. Atayde? Bakit hindi na po nawawala? O dapat ang tawag niyon hindi na Mengay, di po ba? Mrs. Atayde na tawag. Bakit hindi po kaya? Bakit kaya hindi yan ang itinatawag ni na Jose Manalo, Wally Bayola, di po ba sa barangay? Andyan ba si Mrs. Atayde? Real talk to, para lang klaro. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Hindi po gayong mainit pa ang kasal ni Mengay. 2 weeks pa lang po siya na nagbabakasyon, agad-agad po napunta na sa E80. Agad-agad po, nagtatrabaho na. Pagkatapos nakakalimutan na yung pangalang Mrs. Atayde.
Para lang klaro, masakit po sa mga nakakarinig na Aldab Nation, especially mga mamis, mga titas, mga senior. Alam ko, galit kayo dahil binabanggit ko. Para lang klaro, para lang po alam ng iba. Para alam lang po ang mga totoong nagaganap at totoong nangyayari. Ito nga po sinasabi ko na paulit-ulit, pero kumbaga nakakatuwa. Nakakatuwa kasi tayo lang naman po talaga yung nagbabasag sa kanila eh. Nakakatuwa dahil pag ako nagpapaliwanag, oo, pumapabor sa mga main fanatics, pero sa Armin bagsak. Kasi ang main fanatics, Mengay lang naman po sila eh. Natutuwa sila pag may update si Mengay sa Instagram, natutuwa sila pag may mga post si Mengay sa E80, pero ang tanong, Armin, natutuwa po ba? Hindi, kaya nga po Armin eh, hindi po ba? Iba naman po talaga ang main fanatics sa Armin. Wag na po nilang ipilit pa, naiisa lang yan. Kasi si Mengay solo lang naman po nagbibigay ng update eh. O baka sabihin nyo, yung Alden Fanatics, ano yan eh, ganito ganyan eh. Hindi po ba? Sa mga interview po, sa mga hindi nakakaalam, lagi pong binabanggit si Alden sa Aldab. Totoo to mga ka-Aldab. Para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga dumadaan at bumibisita. Sinasabi ko nga po ito mga ka-Aldab eh, sa mga baguhan, sa mga walang alam. Tapos may magre-react ng ganito, may magre-react ng ganyan. Chill lang tayo mga ka-Aldab. Huwag po kayong maniniwala sa mga sinasabi nila. Huwag po kayong maniniwala sa mga ina-update nila. Dito lang po kayo. Di po ba maging matatag lang po kayo, maging kampante. Ilang naman po yung pinaka lagi kong kumbaga sinasabi, lagi kong pinapaliwanag. Tumidepende pa rin po tayo sa mga reaksyon at sa mga komento po ng mga netizen. Basta ako, masaya po ako. Di po ba, kahit anong sabihin nila, ganito ganyan, di po ba? Totoo naman po na si Mengay ang pinaka-paborito ng E80 sa ngayon. Di po ba? Bukod sa napakaganda, napaka-sexy, ginagawa talagang pambato ng E80, mapa-guestman, mapa-host, talagang nangingibabaw ang main Paul Carson. Di po ba? Sabi ko nga, hindi naman katulad kasi ito ni Raisa, di po ba? Ni Karen. Iba po kasi talaga pag sinabing main Paul Carson, yung charisma lang po talaga niya eh. Yung hatak sa mga netizens, sa audience, sa mga viewers, di po ba? Kuhang-kuha niya na. Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat, lalo na po sa mga bumibisita sa channel natin. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.